Good morning po sa ating lahat. Good morning po! Good morning! Ayan, pwede ba nating batiin yung ating mga katabi na magandang umaga ulit? Ayan. Welcome po ulit sa gawain po ng Diyos. And today po, handa na ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. By the way, napakaganda nung ating scripture reading, sabay-sabay tayo nagbasa. At kung nabasa niyo po yun ng buo, nagawa niyo na po ang challenge for today. No? Kasi yun ang challenge natin, Psalms 27. And you can meditate once again mamaya kung hindi niyo pa nabasa kaninang umaga. Okay? Now, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral dito sa ating series po na Delight in the Lord. No? Last week po, we started po itong series na ito. Sabi po natin, this 2026, ang hangarin natin, meron tayong mga desire, mga goals, pinagpipray ngayong 2026. May mga gusto tayong ma-achieve, may mga gusto tayong mangyari po sa buhay natin, either physically, sa family, financially, may mga goal tayo, pero let us set our hearts po. Ilapit muna natin, ilagak muna natin sa Diyos yung ating mga puso bago po natin isa lang alang na gawin yung mga bagay na yon. Kasi sabi nga natin, yung mga goals or resolutions ay magkukulap siya pag mahina yung ating spiritual foundation. Kaya ngayong January, ating pong pinapalalim, pinapalakas, pinapatatag yung ating spiritual foundation. Kaya last week, we discussed po, ang ibig sabihin ng delight in the Lord is yung pleasure mo, kasapatan, kaligayahan mo ay nilalagay mo sa Diyos o hinahanap mo sa Panginoon. And delight in the Lord means to delight in His Word. Ang kasiyahan natin ay magsaliksik, mag-aral ng salita po ng Panginoon. Ngayong umaga po, part 2 ng ating series po, yung title natin is Delight in Prayer. No? Delight in Prayer. Now, ilan sa atin dito, sabi po ng isang quotation, sabi diyan, if there are many regrets in heaven, of course, wala namang regret sa heaven kasi heaven na yun, wala nang kalungkutan doon. Pero kung meron man, the greatest will be that we spend so little time in real prayer. Diba? Kung meron man, tayong pagsisisihan kasi sa langit ay yun ay walang hanggang nasa presensya ka ng Diyos. At kung nasa langit ka, nakita mo, nadama mo na napakasarap pa lang nasa presensya ng Diyos, para bang naisip mo, ay, sayang hindi ko ito masyadong ginawa doon sa lupa. Napakasarap pala sa presensya ng Panginoon. Kaya, if there will be regret, pag nasa langit na tayo, yung ating paglaan ng kukunting panahon sa pananalangin. Ilan po sa inyo dito ay may mga bagay tayong pinagsisisihan dahil hindi tayo nag-pray. Di ba? Kumbaga sa salitang, ay, sayang, dapat nag-pray muna ako. Di ba? Tama? For example, nakapag-decide tayo ng agad-agad, ng mabilisan. Tapos hindi natin pinag-pray. Sabi natin, ay sayang, dapat pinag-pray ko pala muna bago ako mag-decide. O kaya naman, nag-express tayo ng matinding emosyon or galit. Tapos hindi tayo nag-pray. Sinasabi natin, ay sayang, sana nag-pray muna ako bago ko nilabas yung aking Di ba? O kaya naman, mayroong pinapagawa si Lord pero hindi natin nagawa dahil hindi natin siya nilaan sa pananalangin. Alam niyo po, yung prayer daw ay katulad po ng thermometer. Yung thermometer. Di ba, ang thermometer, pag tinutok mo sa sarili mo, sa balat mo, ay magsasabi ng temperatura mo, either ikaw ay hot or cold. Ganoon din po ang prayer. Pag okay yung prayer natin, ito yung magsasabi, o ano yung kondisyon ng pananalangin natin, ito po yung magsasabi kung tayo ba ay mainit sa Diyos o malamig sa Diyos.
Tama? Amen ba? Kaya kung titignan natin yung ating buhay pananalangin ngayon sa mga oras na ito, yan po ang magsasabi na okay ba yung relasyon mo kay Lord o hindi okay yung relasyon mo kay Lord. Sige nga, tanungin mo nga yung katabi mo, kamusta ang prayer life mo? Okay? Dapat kinakamusta natin. Bakit po? Kasi ang prayer ay parang thermometer. Pag tinusok, pinanos sa sarili mo, magsasabi kung ikaw ay mainit o malamig sa Diyos. Ganun din po, ang prayer po ay thermostat. Alam niyo po yung thermostat? Sa aircon po, di ba sa aircon, ang mga aircon ay meron po silang thermostat. Ibig sabihin, pag pinaandar mo yung aircon, tapos hahanapin ng thermostat kung ano yung temperatura ng paligid. At ang gagawin niya ay isi-set niya po yung temperatura ng paligid, yung lamig, kung ano yung kailangan ng lamig doon sa kwarto o doon sa isang lugar. Ganon din po ang prayer. Hindi lang sa thermometer magsasabing ano kalagayan ng ating spiritual life, kundi thermostat din siya. Magsiset siya ng ating puso, no, doon sa mga bagay na pinapanalangin at nilalapit natin sa Diyos. Kaya napakahalaga po ang pananalangin. Amen ba? Amen. Kaya today, very challenging ang mag-pray. Di ba? Minsan mas masarap mag-scroll sa cellphone. Ang paglaan tayo ng maraming oras sa pag-scroll ng cellphone at nawawalan tayo ng time sa pananalangin. Okay naman na overwhelm tayo sa ating mga ginagawa sa school, sa trabaho. Kaya, let us be reminded the importance of prayer. Amen? Amen ba? Amen. Sabi po ni Martin Luther, sabi niya, I have so much to do today that I shall spend the first 3 hours in prayer. Grabe, no? Marami akong gagawin sa araw na ito. Kaya naman, ay maglalaan ako ng 3 oras daw. Parang, nakita ko sa sarili ko, parang backslider na ako dito. Di ba, 3 oras, no? Sa pananalangin. Pag tayo, di ba, ay, ang dami kong gagawin. Saka muna yung prayer. Saka muna yung pagbabasa ng Bible, di ba? Pero yung mga lingkod po ng Panginoon, tayo mga anak ng Diyos, marami tayong gagawin, kaya kailangan nating maglaan ng panahon sa pananalangin. Amen po ba? Lalong-lalo po sa buhay natin. We don't know what will happen. Now, anong mangyayari sa bawat araw po natin? Hindi natin alam kung ano yung kakaharapin natin sa bawat araw. Kaya dapat talagang pinapalakas natin yung ating mga sarili sa pananalangin. Napaka-importante po. Okay? Kaya today, we will study Psalm 27. Okay? Psalms 27. Ang Psalms 27 po ay makikita niyo po na mahati siya sa 3 bahagi. Una is yung confidence kay God, pinapahayag ni David, yung kanyang confidence, tiwala niya sa Diyos. And sa verse 7 to 12, siya naman po ay nagpahayag ng pag-iyak niya sa Panginoon. At kahit umiyak siya sa bandang dulo, siya din po ay nagpahayag sa pamamagitan ng pananalangin ng kanyang patuloy na pagtitiwala pa rin sa Diyos. Alam niyo po, yung Psalms 27, ang background po nito, ay ito po, marami pong naniniwala na Bible scholar na ito po ay yung panahon na si David ay hinahabol po ni Haring Saul. Di ba? Kung mababasa niyo po yan sa 2 Samuel o 2 Kings or 1 Kings, no? Si David po ay hinahabol ni King Saul kasi nga threat niya si David para agawin yung kanyang trono. At makita niyo po sa Bible na talagang nagtago po si David. Hinahabol siya ni Saul na mga sundalo po ni Saul. Kaya makikita po natin dito, no? Itinuturo sa awit na ito ang tunay na kasiyahan, no? Ay hindi matatagpuan sa maayos na sitwasyon lang, sa kaginhawaan, kundi sa masinding paghahanap natin sa Diyos kahit sa gitna ng panganib, problema at kagipitan. Ang tunay na kasiyahan.
No? Hindi lang matatagpuan pag okay yung sitwasyon, kundi sa ating masidhing paghahanap sa Diyos, yung ating delight sa Diyos, pag tayo po ay nanalangin po sa Panginoon. Okay? Kaya first part po, tignan natin yung first part, yung confidence in God. Makita natin sa verse 1 to 6 po, confidence in God. Delight in God's presence. Pinapakita po ng mga verses na ito, delight in God's presence, not just His provision and protection. Ano sinasabi dito? Na sa gitna ng problema, mga pagbabadya ng kaaway, ay kailangan nating maging i-pursue yung kakasiyahan natin sa presensya ng Diyos. Hindi lang sa provision and protection ng Diyos. Tandaan po natin mabuti yan. No? Ang una nating hanapin ay yung presensya ng Diyos. Tingnan niyo pong mabuti. Si David po ay hindi po siya nagsimula dito sa kanyang problema. Hindi niya sinabi doon sa chapter 27, ito yung problema ko, Lord. Hindi. Kundi nagsimula siya kung sino ang Diyos. No? Kaya, di ba pag may problem tayo, nalala ko po nung nagkaroon ako ng parang problem, di ba ang una natin ginagawa is paano ko masasolve ko itong problem na ito. Tama? Pag meron tayong mga sigalot sa buhay, at ang nakaka-stress pa is ganito, paano ko masasolve to agad-agad. Kaya nga sometimes, naghahalo na sa isipan natin yung anong gagawin natin. Tapos minsan, sa paligid natin, ang gulo-gulo pa. Di ba kayo mga anak natin o yung asawa natin, baka ang gulo-gulo, parang nagkahalo-halo na. Pero si David po, he delighted in prayer, sa magitan po, nagsimula muna siya sa Diyos. Hindi niya muna hinanap yung provision ng Diyos, yung protection ng Diyos, he seek His presence. Amen? Tignan niyo pong mabuti. Ayan. So verse 27, verse 1. Sabi diyan, ang Panginoon ay aking liwanag. Ibig sabihin, ang Diyos ang kanyang pag-asa, ang kanyang direksyon. Sa gitna ng kanyang nararanasan, dineclare ni David, no? Ang Diyos ang aking liwanag. Sabi diyan, ang aking kaligtasan. Sa kabila ng maraming banta, kasi hinahabol nga po siya, sabi niya, ang Diyos ang aking liwanag, ang aking kaligtasan, sino ang aking katatakutan? Ang aking Panginoon ay muog ng aking buhay, sino ang aking kasisindakan? Notice po, ito po napakaganda dito sa verse na ito. Ito po yung napakaganda sa sinabi po ni David. Hindi niya sinabing, ang Diyos ang magbibigay sa akin ng liwanag, o magbibigay sa akin ng kaligtasan, o magbibigay sa akin ng protection. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya, very personal, ang Diyos ang aking liwanag. Ang aking muog. Ibig sabihin, ang hinanap talaga ni David ay hindi agad yung kamay ng Diyos, kundi ang hinanap ni David, ang Diyos po mismo. Amen ba? Kaya, di ba pag madalas, pag may problema tayo, nakapokus tayo doon sa ating sitwasyon, sa ating nararamdaman. Kaya mga kapatid, delights begins when we pray from who God is, not from what we feel. Yung ating kasiyahan, no, sa pananalangin, pag may mga pagsubok tayo sa buhay, ay nagsisimula po yan sa kung sino ang Diyos. Kung sino ang Diyos. Hindi sa ating nararamdaman. Listen to this mga kapatid, no? I realize, ang pagtatatag pala, ang pagpapahayag sa kung sino ang Diyos, ay isa po siyang pagpili. It is a choice. It is a decision. Sa kabila ng nararamdaman mo, mas pinipili mong ipahayag sa kung sino ang Diyos. Amen? Bakit po? Kasi tingnan niyo po, sabi dito, of all the spiritual disciplines, prayer is the most central because it ushers us in the presence of God. Sabi diyan, ang prayer daw po ang pinakamahalagang disiplina sa lahat ng spiritual discipline. Bakit? Ito po yung magdadala sa atin sa presensya ng Diyos. At pag nasa presensya tayo ng Diyos,
We are above of all our circumstances. No? Amen ba? Pag nasa presensya ka ng Diyos, ikaw po ay mas mataas sa iyong pinagdadaanan. Hindi ka nalulunod sa iyong pinagdadaanan. Hindi ka mababa sa iyong pinagdadaanan kasi when we are in the presence of God, we are above now in all our circumstances. Mas mataas tayo. Eh, meron ba tayong pinagdadaanan ngayon? Kung nasa presensya tayo ng Diyos, we are above. No? We are above. Kaya nga, dapat lumalapit tayo sa Diyos at tignan natin kung sino ang Panginoon. Tignan niyo po. Ang ganda sa verse 2. Sabi sa verse 2, nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan, sabi ni David, upang lamunin ang aking laman. Grabe, no? Ang tindi ng expression ng mga words, no? Ang aking mga kaaway at ang aking mga kalaban, sila'y matitisod at mabubuwal. Grabe, no? Pag dumating daw yung mga panganib, kakainin yung laman ni David, no? Grabe yung parang exaggeration ng salita, no? Sabi ni David, sila'y matitisod at mabubuwal. Ibig sabihin, wala silang magagawa. Sa verse 3, sabi sa verse 3, kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Grabe yung confidence ni David, di ba? Nakita niyo po ba? Ang daming, kahit daw po, sasalubungin siya, papalibutan siya ng maraming kawal, sabi ni David, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Hindi pa rin ako matitinag, hindi pa rin ako matatakot. Kaya grabe. Marahil po, sa buhay po natin ngayon, baka naman, hindi naman talaga literal na mayroong pumapalibot sa ating mga kawal. Di ba? Pero baka marahil, no, sa atin, baka meron ding mga sumusugod sa atin ngayon sa buhay natin. Yung mga problema, mga pagsubok po sa buhay. Di ba? Parang kakaumpisa pa lang ng taon, baka meron tayong mga sumusugod sa atin. No? Marahil sa buhay natin ngayon, merong mga pumapalibot sa atin na mga bagay na parang bang nagtitreten sa atin, nananakot sa atin. No? Tama? Kaya, anong ang tanong, mga kapatid? Kung meron man mga pumapalibot sa atin, mga bagay sa isipan natin na nagbibigay sa atin ng takot, para bang sa isipan natin nagbibigay nagpapahina sa ating spiritual life, sa ating pananampalataya. Ang tanong, mga kapatid, nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Pinapahayag mo ba yung pagtitiwala mo sa Diyos? Yung confidence mo sa Diyos? Amen? I don't know kung bakit tahimik kayo ngayon. Either nag-iisip kayo or wala kayong mga problema. Praise the Lord. No? Pero kung meron man po, mga kapatid, is ipahayag natin. Ipahayag natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Our confidence in the Lord. Amen? Kaya ang tanong is, bakit ganun si David? Kung makikita niyo po, sabi dyan, no? Dumarating ang aking mga gumagawa ng kasamaan, lalamunin ang aking laman. Bakit ganun si David? Anong sekreto ni David? I believe po, ang pinakasekreto ni David is matatagpuan po sa verse 4. This is my favorite verse. One of my favorite verse, yung 27 verse 4. Sabi dyan, isang bagay. Okay? Sabi natin, isang bagay. Isang bagay ang inihingi ko sa Panginoon. Na aking hahanapin, na ako ay makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Wow! No? Nung si David ay nasa gitna ng panganib, nasa gitna siya ng problema, pagdurusa, anong hiniling niya? Isang bagay. Ang makapiling manirahan ako sa bahay ng Panginoon. Ang hiniling ni David ay manatili sa templo ng Diyos. By the way, during this time, wala pang physical temple. Kasi we believe, after mamatay si David si Solomon,
doon po tinayo yung temple. Kaya yung temple dito speak about the presence of God. Ang sabi ni David, sa gitna ng mga sumasalakay sa kanya, ang tanging hiling ko, nag-iisa, undivided, singular request to be in God's presence. To be in God's presence. Hindi hiniling ni David na mawasak yung kanyang mga kaaway o iligtas siya sa kanyang pinagdadaanan. Ang hiniling ni David, to be in God's presence. Manatili sa kanyang presensya. David does not say, Lord, one thing I ask is safety or victory. He said, one thing, his heart is not divided. His desire is singular. Kaya po, sabi dyan, to dwell, no? Manatili. Yung dwell dyan ay hindi po occasional, but to remain, no, in God's presence. To remain in God's presence. Kaya church, this is very crucial na katotohanan. Pakinig po tayo mabuti. Prayer is not only about asking for God's answer, it is about enjoying God's Himself. It is enjoying God Himself. Delight in the Lord is relational. Relational. You want to be in God's presence because you love the Lord. You trust the Lord. Hindi po ito transactional. Na lalapit ka sa Diyos, Lord, kasi lalapit ako sa iyo kasi gusto ko isolve agad-agad yung problem ko, ha. Gusto ko, Lord, i-provide yung aking mga pangailangan, ha. Hindi agad yung gano'n na sinabi ni David. Ang sinabi niya, Lord, I want to be in your presence. Sa gitna ng kumukuyog kay David, kinukuyog siya. Pero sabi niya, one thing I ask in the Lord, to be in the presence of the Lord. Amen? Kaya pag nagpipray tayo, hindi lang para makuha yung gusto natin, kundi makasama ang Panginoon. Ang ganda po, sabi sa verse 5, sabi diyan, when you are in God's presence po, sabi, itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako ilalagay. Paano bang, kumbaga sabi ni David, the very safe place in this planet, pinaka-safe na place is in the presence of God. Yun sabi ni David, no? Itatago niya ako kapag ako'y may kaguluhan at ilalagay niya ako sa batong malaki. No? At sabi niya, matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo sisigaw ng may kagalakan, habang mga handog ko inialay at aawitan ko si Yahweh at papupurihan ko siya. Amen po ba? Kaya, mga kapatid, when we feel fear, takot po, when we are in the presence of God, yung takot na yan ay magdadala po sa atin ng pagpupuri sa Diyos. Pag nasa presensya tayo ng Diyos. Nalala ko po dati, 2020, yung nanganak si Jen. I believe na, nabigay ko lang naikwento ko na po ito before, no? Pero ulitin ko lang po, no? Nung nanganak si Jen, 2020, nakunan siya. Hindi kasi namin alam na Buddhist pala siya. February kami kinasal, tapos May, no? Nagkaroon siya ng anak, tapos nalaglag din po. And that time kasi pandemic. And kasi siyempre, first time, talagang takot yung naramdaman namin kasi, tapos wala pa kami mapuntang hospital, punta kami sa iba't ibang sarado, and then iba, hindi na pinapapasok kasi ang daming may COVID, no? Kaya, nalala ko po talaga, habang nagbumotor ako that time, si Jen, iniwan ko muna sa bahay, tapos ako, parang isip ko rin yung kalagayan niya. And, nalala ko po, hindi ko makalimutan, habang nagbumotor po ako, pag nasa presensya ka ng Diyos, yung takot mo talaga ay mapapalitan talaga ng pupupuri. Habang papunta ako sa ospital para i-check po kung merong bakalite, I am singing to the Lord. At nalala ko pa yung kinanta ko pa that time. Yung kanta ng victory na, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. And
punong-puno ng kagalakan yung puso ko. Kahit yung parang sitwasyon namin, kasi bago sa amin, tatakot, parang may takot, pero yung takot na yun, napalitan ng pagpupuri sa Diyos. When we are in God's presence. Noong nanganak si Jen, yung kay Nathan naman, pumutok na kasi yung panubigan niya, diyan kami dapat sa lying in. Sabi ng doktor sa amin, lipat na kayo sa private. Sabi ko, di ba usapan natin, dito lang kami sa lying in. Kasi we are not ready for sa private. And then, pumunta kami sa Gentle Docs. Tapos, nung nandun kami, siyempre, inisip namin, siyempre, safety and expenses, of course. And that time, umabot ng almost, hindi ko exactly, more or less 100,000 kasi dyan. Kasi ang daming extra charges kasi pandemic, may ano ba tawag dyan, yung swab test, mga ganun-ganun, di ba? Ang dami Tapos si Nathan, nagstay pa siya for almost 2 days. Ang bayad pala sa hospital na doctor's fee, 25,000 every day. Kaya, pero natatandaan ko po talaga that time natatandaan ko, when we are in the presence of God, pag nagtitiwala tayo sa Diyos, nakasakay ako sa elevator, yung mga tao naka-face mask, tapos nakita ko yung mga mata, parang lungkot na lungkot sila. Pero, when we are in the presence of God, I feel that the peace talaga. The peace of God reign in my heart. And I am very expectant that God will rescue us. God will help us. Kaya, that time po, nakalabas po kami, nabayaran namin lahat, and meron pa nga sobra. We don't know saan nanggaling yung yung mga provision ng Lord. Pero, ang pinagpasalamat ko talaga doon, yung experience ko sa Diyos Yung bang sa gitna ng problem, pagsubok, yung experience ko sa Diyos na, Lord, kahit matindi yung problema, feel na feel mo yung kasama mo ang Panginoon. Amen? Ay, mga kapatid, when prayer becomes delight, worship naturally follows. You will worship God. Now, we do not worship only because problems are gone. We worship because God is present. Now, nag-worship ka sa Diyos hindi dahil tapos na yung problema mo, wala na yung problema mo. Nag-worship ka sa Diyos kasi kasama mo ang Panginoon. Nararamdaman mo yung presensya po ng Panginoon. Pangalawa po, cry to God. Delight that cries out in dependence. Mapapansin niyo po, sa verse 7, mapapansin niyo po, parang nagbago po yung tono ni David. From verse 1 to 6, grabe yung confident ni David. Sabi na, Lord, ikaw aking liwanag, ikaw aking muog, ikaw ang aking kaligtasan. Kahit maraming para bang umaatake sa akin, hindi ako tatakot, hindi ako matitinag. Pero sa verse 7, biglang napaiyak si David. No? Biglang napaiyak po siya. Tingnan niyo po mabuti. No? Sabi sa verse 7, Hear, O Lord, when I cry with my voice. Hindi lang yung iyak na parang gano'n, kundi umiyak talaga si David ng malakas. He cried, sa ibang translation po, he cried out to God loudly. Ito po makikita natin dito mga kapatid, no? Pakinggan niyo po mabuti. Hindi ibig sabihin na pinapahayag mo yung kung sino ang Diyos, no? Na hindi ibig sabihin na hindi na natin pwedeng ipakita kung ano yung kainaan natin. Tama? Kahit parang di ba, pag magulang, pinipilit natin na maging matatag, maging malakas, kahit ayaw natin ipakita yun sa mga anak natin, tama po ba? Pero dito, nag-shift yung tono ng prayer ni David. Biglang paiyak naman yung sabi ni David, when I cried out to God. Kaya, from confident to cry out. Kaya ang ating pag-iyak sa pananalangin ay nagpapakita ng dependency sa Diyos. No? Ating pag-iyak sa Diyos. Kaya yung pag-iyak ay pagpapakita ng emosyon o ng ating kahinaan, pero not in a negative way thing. Kaya it's okay po.
it's okay na umiyak sa Diyos. Sa harapan po ng Panginoon. Some believers think that if they truly delight in the Lord, they should never feel weak. Di ba, pag magagala ka sa Diyos, talagang, di ba, minsan, ikaw, pag leader ka pa lang, pastor ka, or ginagamit ka sa Panginoon, para bang isip natin na ayaw natin magpakita ng kahinaan. Pero, yung pagpapakita ng ating kahinaan, doon po natin pinapahayag na umaasa tayo sa ating Panginoon. Amen? Kaya, alam niyo po, Hear, O Lord, when I cry out with my voice. Kaya yung prayer, hindi siya arte. Hindi siya art. Prayer is a cry. Hindi siya art yung pagandahan ng boses. Di ba minsan masyado tayong concerned doon sa boses, sa tono, sa mga words na salita natin. Hindi pagandahan ng salita. Ang prayer ay pag-iyak. Kaya minsan, pag pinapag-lead ka ng prayer, ikaw muna mag-pray. Hindi ako marunong. Kasi inisip natin ang prayer ay dapat maganda yung boses mo. Dapat maganda yung mga salita mo. Dapat English yung salita mo. Hindi! Ang prayer is a cry out. Dito sa puso, galing sa ating puso. Kasi kahit maganda yung ating sinasabi, pero hindi naman yun ang laman ng puso natin, ang Diyos dito nakatingin sa ating mga puso, mga kapatid. Okay? Kaya, ang sabi ng Bible sa atin, sabi niya, huwag mo akong itakwil o huwag mo akong pabayaan, O Diyos, ng aking kaligtasan sapagkat pinabayaan ako ng aking ama at ina. Gayon, may ibabangon ako ng Panginoon. Makita niyo po dito, hinahabol si David ni Saul and then possible na, yun nga, makita naman natin na wala nang ibang kasama si David. Ang kasama niya yung mga soldier niya. Yung pamilya niya, tinalikuran na rin siya. Kasi baka madamay, baka mapatay din sila. Kaya grabe yung paghihirap po ni David dito. Kaya mga kapatid, true delight in prayer flows from the confidence that God will never abandon His people. Sabihin, you pray, meron kang confident, and you are sure na hindi ka kailanman pababayaan ng ating Panginoon. Amen? It's okay na magpakita ng kalakasan, pahayag mo kung sino ang Diyos. It's okay also to pray with tears. Sometimes it's okay to pray without words, but with a heart. With a heart, buong puso. Dati nalala ko nga po, habang nire-review ko ito kanyang umaga, nagpaalam naman ako kay Jen. Sabi ko, magbibigyan ako ng illustration na kasi wala na ibang maisip na illustration. Kasi pumayag naman siya na parang ikwento ko po ito. Kasi dati, 2018, nabigyan ako ng pagkakataon na mag-mission sa Korea. 10 days po yun, mission trip. Tapos, pagpunta ko doon, dalawang motibo ko. Kasi meron ako nakilalang missionary dyan sa seminary. Pagka-class na ito dati yun eh. And then, nung mapunta ako sa Korea, hinahabol ko rin yun. May dalawa akong mission. Yung mission namin, sa grupo namin. Tapos yung mission ko rin yung missionary doon. Sa madaling salita, nakita naman kami doon, pinuntahan niya ako. Pero, ayun, na-friend zone ako. Na-friend zone. Kaya nung huling gabi, kasi sa Korea kasi, araw-araw may prayer. Umaga at saka gabi. Tapos pag nag-pray yung mga Korean, di ba? Grabe talaga. Parang niyuyug-yug yung upuan, di ba? Tapos ako, nung nag-pray ako, niyuyug ko rin yung upuan. Sabi, and then, hindi ko niyuyug yung upuan kasi na-bless ako dun sa mensahe or sa niyuyug ko yung upuan kasi broken-hearted ako that time. Sabi, bakit? Gusto ko sipahin yung upuan. Sila niyuyug nila ako. Gusto ko wasakin yung upuan kasi parang sakit talaga, ang sakit talaga. Di ba? Pinuntahan mo, tapos di ba, parang, friendzone ka pala. Mabait naman po, mabait naman po yun. Ang sinasabi ko lang po dito, is, when we pray to God, we can express and be honest to God. Especially, kung mag-isa tayo, mag-pray tayo ng buong puso sa Panginoon. Express natin ano yung nasa loob natin. Of course, dito sa public,
Huwag naman tayo mag-pray na yuyugugin natin yung katabi natin kasi baka ma-distract. Pero sinasabi lang po natin, no, na we can be honest to God and express our feeling. Pray tayo sa Diyos. But, of course, 2018 po yun, October. Umuwi po ako ng November. Pag uwi ko po, saka naman ang balik ni Jen. Okay? Kaya guminhawa po ang aking kalooban. Guminhawa po ang aking kalooban. Salamat sa Lord. Buti na lang. Mabait ang Diyos. Narinig ako sa prayer. Na hindi pala taga doon. Taga dito pala. And, ano po nangyari? No? Si David, meron siyang confidence sa Diyos. At, kahit confidence sa Diyos, nagpakita pa rin siya ng kahinaan. Being honest to God. And then, hindi siya nagstay doon sa pag-iyak. Mga kapatid, pag nag-pray ka kay Lord, umiyak ka, in-express mo yung damdamin mo sa Diyos, huwag ka namang habang buhay na nang iiyak. Huwag ka namang habang buhay na para bang matalo ka. Ibalik mo yung confidence mo sa Diyos. Yun yung prayer ni David, yun yung nangyari sa kanya. No? Kaya, naging continuous yung confidence niya through waiting. Paghihintay. Kaya, delight that waits in hope. Hindi agad-agad sinagot ng Diyos yung kanyang panalangin. Pero, ang kagalakan ni David, yung pag-asa niya, ay nilagay niya sa ating Panginoon. Nagpatuloy siya sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kasi, mga kapatid, ang realidad naman talaga pag nag-pray tayo, hindi agad-agad nababago ang sitwasyon. Tama po ba? Hindi agad-agad nawawala ang problema. Nag-pray ka, mayroon kang kailangan, pangangailangan, mayroon kang babayaran o bibilihin. No? Hindi agad-agad naman dumarating. Tama? Nag-pray ka ng kagalingan, hindi naman agad-agad talaga dumarating. Agad-agad, tama? Nag-pray ka ng hustisya, inampi ka, talagang sinaktan ka, nag-pray ka kay Lord, hindi agad-agad dumarating yung mga bagay. But, our delight in the Lord lead us to waiting, to hope in God. Amen? Sabi siya sa verse 11, teach me how to live, O Lord. Lead me along the right path, for my enemies are waiting for me. Prayer, pakinggan po natin, prayer is not only asking for deliverance, it is submission to God's will. David desires, he desires for wisdom. He desires for direction. Kaya sa gitna ng problema ni David, Lord, kahit hindi mo agad-agad isolve, tulungan niyo lang po ako. Right now, anong gagawin ko? Yun yung prayer ni David. Teach me how to live, O Lord. Sa gitna ng problema ko ngayon, sa gitna ng umaatake sa akin ngayon, sa kabila-pila ng aking mga pagsubok, Lord, bigyan niyo po ako ng kanunungan na mamuhay pa rin para sa iyo. And that is faith. That is confident in the Lord. Wala pa, hindi pa nangyari, hindi pa na-solve yung problem. You ask for God's guidance. Amen ba? Kaya basahin natin ito, last two verses. Yet I am confident I will see the Lord's goodness while I am here in the land of the living. Pause muna tayo, David hoped in God that his situation is momentary, panandalian lang. At ang sabi ni David, Lord, naniniwala ako na makikita ko pa rin na magiging maayos yung sitwasyon ko. Naniniwala pa rin ako, Lord, na masasaksihan ko ang kabutihan mo ng buhay pa ako. Na hindi pa ako patay. Kumbaga sa pag-asa natin, mga kapatid, meron ba kayong paniniwala? Kunwari, magulo yung ating family situation, Hindi pa ligtas yung ating mga iba nating family member. Pero, ang declaration ni David, ganito, Lord, hindi ko pa nakikita, wala pang sagot, pero I believe na masasaksihan ko ito habang buhay pa ako. That is the confidence we have in the Lord. Pero, nakita mo sa paligid, parang walang nangyayari. Nakita mo parang hindi pa rin naayos, but let us declare that we will see the goodness of God
in the land of the living habang buhay pa ako. Amen ba? Do you believe na mararanasan mo yung fullness of God's blessing habang nabubuhay ka pa? Praise the Lord. Ang kailangan natin gawin, wait patiently for the Lord. Maghintay tayo. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, be brave. Be courageous. Wait patiently for the Lord. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Kaya mga kapatid, delighting in the Lord in prayer means seeking His presence. Ayan. Delighting in the Lord in prayer means seeking His presence above His provision. Trusting His heart above our circumstances. And waiting for Him above all else. Amen? Balikan natin yung kanina. Delight in prayer is proven not by the speed of God's answer, but by the strength of our trust while waiting. Hindi para mabilis yung yung sagot agad ni Lord, kundi ang pagdidelight sa prayer is meron tayong kalakasan na nagtitiwala sa Diyos habang naghihintay tayo. Kaya, application. Una, hanapin ang Diyos sa presensya. Ang presensya ng Diyos. Whatever our circumstances today, seek God's presence. First. Pangalawa po, dahil ating prayer altar ngayon, huwag mo lang seek ang presence ni Lord mag-isa. Isama mo ang iyong pamilya sa pananalangin. Kaya yun yung gagawin natin. Prayer family altar. This year, let us strengthen our prayer. Hindi lang tayo, kundi isama natin ang ating pamilya. Okay? Yan po yung ating mga prayer list. Get delight in prayer. Okay po, let us pray. Let's pray. Tayo po yung mukuha sa sandaling manalangin. Aming Diyos, Ama, Diyos naming makapangyarihan, mabuti. Batid niyo po, Panginoon, ang kalagayan ng aming buhay. And marahil, O Diyos, as we start this year, marahil ay hindi okay ang aming sitwasyon. But Lord, our confidence that you are with us. You are with us this year, O God. You are with us 2025 at ngayong taon pang nagkasama pa rin natin kayo. Tulungan niyo po kami, Lord, na magtiwala sa inyo. Magtiwala po sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami na maging dependent sa inyo, Diyos. Because we are weak, O God. We are weak. Nagkakamali kami, nagpe-fail kami, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Lord, maging dependent sa inyo. At higit sa lahat, Lord, tulungan niyo po kami na patuloy na magtiwala at maghintay